Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, ito na guys. Breaking news. Breaking news. Duterte, sinubpina ng korte ng Quezon City. Dahil yan, sa pagsampa ng kaso ni AC Party List Franz Castro dahil sa kanyang death threat. So, alam naman natin na talagang nag-viral to. Itong si Duterte nung nagpa-interview siya sa SMNI. So, basahin muna natin guys. Ito sa Inquirer.net. Quezon City Prosecutors Office summons ex-president Duterte over Castro complaint. So, ayan guys, talagang laman ng balita ngayon na kumakalat dahil ito sa insidente, di ba? Na-vlog na rin natin dito at alam niyo naman siguro yun. Noong October 11, kasi na-interview yan si Duterte, itong si Kibs, o si Kibuloy ng SMNI guys. So, ayan, sinasabi niya kasi dyan na Duterte talk about the daughter's plan of using confidential funds for soft revival of the ROTC program, said Sara, should be frank to Congress, particularly Castro, that she needs confidential fund to stop communist insurgency. So yun, di ba sabi niya, yung confidential fund na yan, sinabi daw niya kay Sara, gagamitin sa ROTC, di ba? Gagamitin yung pera para ipapatay itong si Franz Castro. Kaya nag-viral yan, na-death threat yung tao, di ba? Nagsampa ng kaso. At ito na nga, mabilis guys ha. Mabilis ngayon yung kaso sa korte natin. Kaya kagad ito, may response kagad itong ano natin, korte natin. So sa ano to guys, sa December, saan na yun? Sa December 4, ito guys, the Quezon City Prosecutors Office required Duterte to appear on December 4 and 11 and submit counter affidavit response to Castro's complaint. So, yun, pinapa-report siya guys. Duty, report ka, Duterte, sabi siguro, sa December 4 at 11. Siyempre, di ba guys, bilang isang dating presidente, nakakaya siyempre yung ganyan na may patawag ka sa korte at mag-report ka, di ba? Lalo-lalo na yung complaint sa iyo. At medyo mabigat to kasi death threat to guys, di ba? Kaya kung mapansin nyo guys, kasi kahapon, di ba? Ng isang araw, kalalabas lang ni Naila de Lima. So yung panahon ngayon guys, mukhang hindi na umaayon kay Duterte. Hindi lang yan, di ba? Kaka-vlog ko lang kanina yung mga member niya na 120 congressman at congresswoman nagsiabalutan na guys. Over the bakod na lalayasan na rin si Duterte. So dito guys, may napakita na talagang humihina na talaga itong Duterte kasi wala na sa kapangyarihan guys. Kailangan niya na tanggapin na rin niya na hindi naman forever na nasa pwesto ka, di ba? Nung panahon niya, naging presidente na siya, di ba? Dapat binigay niya na yung best niya. Pero siyempre, sa nakita natin, hindi naman natin sinasabing wala siyang nagawa. May nagawa naman siya guys. Pero mas marami rin siyang hindi magandang nagawa. Kaya ngayon, hinahabol na siya. Sinisingil na siya isa-isa. Wala pa dyan yung ICC guys, di ba? On the way pa lang. So, yun pang kinakabahan nila na baka mamaya, dahil nagbago na ng tono, yung gobyerno na pag-aaralan daw, sabi ni Remulla, mukhang papunta na rin doon guys, papunta na rin doon yung sitwasyon na baka papasok na rin sa ICC. Kaya itong si Deputy Minority Leader, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sabi niya, welcome the issuance of the historic subpoena against the former President Rodrigo Duterte. The subpoena was issued by Senior Assistant Prosecutor Ulrich Badjola
of the Quezon City Prosecutor's Office a month after Castro filed criminal complaint against Duterte. I am glad that the case is progressing and I hope the former president will face the charge and participate in the preliminary investigation. So sabi niya, sana yung presidente umattend para harapin niya itong kaso na to. Guys, ito yung kauna-unahang subpoena. Actually, ito rin yung kauna-unahang pag-file ng kaso mula nang bumaba sa pwesto si Duterte. So alam naman natin guys na makapangyarihan to nung nasa pwesto siya. At walang gustong kumontra dito. Ay yung mga malalakas lang loob na kumontra dito. Pero nangyari lahat sila, di ba? Nandiyan na yun na nga si dating Senator Laila de Lima, di ba? Napakulong. Kalalabas lang noong isang araw, di ba? Si Trillanes, ang daming kasong kinaso dyan guys kay Trillanes. Marami rin narintag, mga obispo, yung mga aktivista, ang dami guys. So ngayon, sinisigil na siya ng tadhana. So ngayon, yung, kung marinig mo na naman yung mga DDS vloggers, pilit pa rin nilang pinapalutang na malakas pa rin. Pero kung titignan mo, itong si Duterte, unti-unti nang humihina. Hindi lang siya guys, even si Sara, damay na rin siya. Diba? Paano natin nalaman yan? Itong si Sara, kabago-bago lang, nagkaroon kagad ng confidential fund. Na itong pulot dulo, pati tatay niya ngayon, nadamay. Diba? Sa confidential fund. Na nung una, sabi niya, sa nakasalalay sa Kongreso, bahala sila kung i-approve nila o hindi. Mabubuhay naman ako nang walang confidential fund. Pero nang tinanggal yung confidential fund, nagsumbong kay Duterte, nag-alboroto si Duterte, inatake ang kamera, at ngayon sinampan siya ng kaso, at ngayon subpoena na guys. So kailangan niya na itong harapin. Siyempre nakakaya din yan bilang siyang dating presidente, di ba? So kailangan niya talagang harapin to. At kailangan na rin niyang harapin na talagang humihina na hindi nakagaya dati, wala na sa kapangyarihan. Kita mo nga, hindi niya nahatak yung anak niya, di ba? Si Sara. Nung panahon na Duterte, mapa-approval rating, satisfaction rating, trust rating, hindi yan bumababa guys. Lalo pang tumaas. Hanggang sa umalis sa pwesto, tumaas siya. Pero itong anak ng ito si Inday, wala, hindi niya nahatak. Ngayon pa lang, bumagsak na lahat ng trust, approval, satisfaction rating, sa lahat guys ng survey. Nakita naman natin yan, di ba? Binag din naman natin yun. So, dito natin makikita na hindi talaga forever ang kapangyarihan. Kapag tapos ka na, dapat tumahimik ka na lang, di ba? Lalong-lalo ng dati kong presidente. Ayahan mo na yan, bigyan pagkakataon. Kasi napansin natin, guys, mas maingay siya, mas naging opposition siya. Na itong tinatawag na unity nung araw, di ba? Noong 2022, kasama yung anak niya. Akala natin maging magaganda ang kahinatnan dahil talagang naipanalo nila. Successful silang nanalo noong 2022. Naging solid, di ba? 31 million, kay Sara 32 million. Pero ano nangyari? Wala pang 2 taon, nagkagulo-gulo na sila. Ngayon, papunta na sa hatihan na talaga. Maghiwalay na ang dikolor sa depute. Yan ang nangyayari ngayon. Talagang tuluyan ng mawawasak ang unity. Anong pinagugutan ng lahat ng ito? Confidential ni Sara. Na bumanat pa siya noon na ang sino mang kumontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. At kung sino man kumontra sa kapayapaan, kumukontra sa bayan. Nakalauna na ay sumuko lang pala. Di ba? Guys, dito mo makikita eh. Dahil nakita niya, even sa Senado, di ba? Nag-leak yung siyam na senador na dapat ipaglaban pa siya, pero wala rin nangyari. Dahil nagagalit na ang taong bayan, humihina na talaga ang Duterte. Tanggapin man nila o hindi guys, nakikita na natin na hindi na umaayon sa kanila yung panahon. Ito na yung panahon na sinisingil na sila. Right? So marami pong posibleng mangyayari guys. So abangan natin ang susunod na mangyayari dyan. Yung unity team, wala. Nakikita na natin pawasak ng pawasak guys. Kaya sana matuto tayo guys. Pagdating ng election, malapit na 2025, tingnan natin. Baka personal interest na naman yung mga nagpapakilalang makamasa dyan, makamahirap dyan, di ba?
kalaunan nakita natin kanya-kanya pala sila personal interest, di ba? Sabi natin dito, hindi tayo sa politiko, hindi tayo Marcos, Duterte, kung ano yung tama, doon tayo. Di ba? Sa pro-Pilipino tayo, sa bansa tayo maging pro-Pilipino tayo, guys. Huwag na tayong mano sa mga politikong ganyan na akala mo may malasakit sa bayan, di ba? Kalaunan, kanya-kanya person. Kaya sila nagkagulo, guys, eh. Kasi kung talagang unity yan at para sa bayan yan, kahit may kanya-kanyang interest, dapat isang tabi yan para sa bayan. Hindi, eh. Ngayon pa lang pumuposisyon na lahat sila sa 2028 election. Sabi nila, itong si Martin Romualdez, tatakbo, kaya nagpapapogi na ngayon, nagpapa-epal, sabi nila. Ito ng mga DDS, sabi nila, malakas itong si Sara Duterte. Kaya yan ang nangyari dyan, guys. Ngayon, unti-unti na silang sinisingil at tumihina, nagkakaaway. Right? So, maging matalino tayo sa pagboto, guys. Ha? Malayo man, pero dapat na ngayon pala mag-i-speak. Right? Maraming salamat po. Abangan niyo sa sunod vlog. Thank you very much.